Bumuwelta ang Chinese Embassy sa pahayag ng isang American think tank na sinasabing ang China ang pinaka-naminsala sa malaking bahagi ng mga bahura sa South China Sea. Ayon kasi sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, mahigit 21,000 acres ang napinsalang coral reefs dahil sa reclamation at pangunguha ng mga taklobo ng China. Sagot ng embahada, false report ito dahil nabuo ang mga paratang mula sa lumang satellite image na isinama ng think tank sa kanilang report. Git nila binibigyang kahalagahan ng China ang pagprotekta sa ecological environment sa South China Sea. Bukod dito, ang mga ginagawa raw nilang environmental protection at monitoring work ay alinsunod sa domestic at international laws. Nagtagisan sa ganda at literal na bango ang mga karosang bida sa Floral Float Parade sa Panagbanga Festival sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Joanne? Pia, all smiles ang mga nakisaya at nanood ng selebrasyon ng Panagbanga Festival Grand Float Parade dito sa Baguio City ngayong araw. Sa gitna ng tirik na araw, pambungad ang makikisig na lalaking igorot sa pagbubukas ng Panagbanga Grand Float Parade. Namumukadkad ang nasa 33 float na tadtad ng makukulay na bulaklak sa parada sa Session Road at Harrison Road. May all-pink float. Atraksyon din ang float ng Baguio City na tampok ang magical beauty ng City of Pines. Ipinakita ng ilang karosa ang buhay na kultura ng mga taga-Cordillera. May mala garden white dragon inspired under the sea theme. At ang patok ngayong bibe na sa Baguio raw unang nauso. Umarada rin ang float ng GMA Network, sakay ang ilan sa cast ng Kapuso Action Comedy Series na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Sulit na sulit ang pagbisita ng ating mga kababayan dito sa Panagbanga Festival. Bukod kasi sa mga naggagandahan at makukulay na float, nasilayan din nila ang mga matamis at magandang ngiti ng mga stars ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Idinisplay ang mga karosa sa Melvin Jones Football Grounds. At dito lalong namangha ang mga nag-abang na turista. Maganda po, sobrang ganda. Hindi ko nakala na ganyan siya ka-effort. Super gaganda. Sobrang pulido ng mga pagkakalagay ng flowers. Sa datos ng PNP, mahigit 50,000 tao ang nakisaya sa Panagbanga Festival Celebration ngayong araw. Maayos, at maganda rin yung security na nangyari. So far, walang naitala na mga may nagreklamo. Pati itong float na iniisip namin na medyo dudumugin ng mas maraming tao, ay maayos din naman. When we were struck by this pandemic, few years back, we are here showing our resiliency. Samantala, inaasahan naman na sa Miyerkules ilalabas ang resulta ng mga nanalo sa Grand Float Parade Competition. Inaasahan pa rin daw ang pagdagsa ng mga bisita dahil kasi simula araw, actually ngayon palang Pia, sarado na itong Session Road dahil nga sa isasagawang Session Road in Bloom kung saan iba't ibang stalls ang nakapwesto dito ngayon, tampok ang iba't ibang produkto at pagkain. Nagkakaroon din ng on-air concerts at the same time performances na magtatagal nga sa March 3, 2024. Pia? Maraming salamat, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasawi ang isang sanggol na masunog ang tirahan sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pinatulog ng lola ang biktimang 4 na buwang gulang para pumunta sa kabilang bahay at mananghalian. Doon na raw sumiklab ang sunog. Short circuit o problema sa kuryente ang tinitinang sanhi. Sa Malingap Street, Quezon City naman, isang commercial building ang nasunog. Walang naiulat na nasaktan sa sunog na yan na inaalam pa ang sanhi. Kanina, nagsagawa ng motorcade sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang grupo ng mga fire volunteers para sa Fire Prevention Month. Ayon sa Association of Philippine Volunteer Fire Brigades Incorporated, layunin ng motorcade na paalalahanan ng publiko sa pag-iwas sa sunog.
May prayer rally na nakatakda ngayon sa Cebu City. Inaasahang tatalakayan ng pagbabago sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Isda. Nico? Ivan, mag-iisang buwan nga matapos ang prayer rally na isinagawa sa Davao City, mayroon ding gagawin ito dito sa Cebu City ngayong gabi. Katulad sa Davao City, sabi ng Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security, inorganisa ito para ipanawagan at ipanalangin ang estado ng ating bansa kabilang mga kinakaharap na isyu ngayon. Isa raw sa mga inasahang talakayin dito ang panukalang pagbabago ng Philippine Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Kinukwestiyon nila ang paraan sa pangangalap ng mga pirma. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may tatak na Filipinos o kaya Cebuanos are not for sale. Kabilang sa mga inaasahang dadalo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Cebu City Mayor Mike Rama. Ang Cebu City Police nag-deploy ng mahigit 300 pulis sa lugar. Ivan, alas 7 nga ngayong gabi nasang magsisimula ang programa dito sa Cebu City. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Excited na raw ang cast ng Lilet Matias, Attorney at Law sa paglabas ng Kapuso Courtroom Drama simula March 4 sa GMA Afternoon Prime. Hanga raw sa isa't isa sina Joe Berry at Cheryl Cruz, lalo na sa mga eksenang may tila pisikalan na. May chika si Lars Santiago. Kitang-kita ang excitement sa mukha ng cast at lahat ng bumubuo ng bagong GMA Afternoon Prime series na Lilet Matias, Attorney at Law sa idinaos na Grand Media Con para sa serye, kung saan kinukunan ang mga court scenes sa series. Present ang cast sa pangunguna ni Joe Berry, Cheryl Cruz, Jason Abalos, Edgar Allan Guzman, Joaquin Dumagoso, Sonia Mejia, Lloyd Samartino at iba pa. Naroon din si Direk Adolf Alex Jr. at GMA Entertainment Group Vice President for Drama, Cheryl Ching-Si. Si Joe Berry, kahit kinakabahan, mas nananaig daw ang pananabik dahil ang Lilet Matias daw ay katuparan ng pangarap niyang makaganap sa papel ng isang abogado. Natutuwa raw si Joe dahil ang dami niyang natutuhan sa batas at court rules sa pagganap niya bilang Lilet Matias. Nanood kami ng totoong hearing. Di ba meron tayong mga naiisip before kung how it goes sa isang hearing. Nung nanood po ako doon ko na-realize na ibang-iba pala. Puring-puri naman ni Joe ang mga kasama niyang artista sa serye, katulad ni Cheryl Cruz na magiging kalaban niya sa kwento. Maingat naman po siya. So, hindi naman po ako nasaktan. Pero nung nakita na namin sa TV, ay parang totoong-totoo. Mukha lang siyang totoo kasi magaling yung aming mga artista na nakakasama. Pati yung mga direktor at yung mga nag-e-edit nito. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.